Dalawang bagay ang makakapagpalitaw ng tunay nating pagkatao. Ang kahirapan at ang kayamanan. Remember that two things will expose who you truly are. First is poverty and second is wealth. Kung tamad ka noong ikaw ay mahirap, magiging mas tamad ka kapag yumaman ka. Kung mabait ka habang ikaw ay mahirap at walang-wala, magiging mas mapagbigay at mabait ka kapag yumaman ka na. Walang ibang ginagawa ang pera sa iyo, kapatid, kundi ipakita ang tunay mong ugali. So do not forget, two things will define your character. One, the way you manage your life when you have nothing. And second, the way you behave when you have everything. Ang kasabihan nga po, when you are rich, you will find the perfect woman. But when you are poor, you will find the right woman. Ang babaeng lalapit sa'yo, ang babaeng maganda, sexy, siya nang lalapit sa'yo kung mayaman ka. Practical na daw po ang maraming babae ngayon. Kahit na pangit ang lalaki, basta't may pera siya, sasama na siya. Di po ba? Hindi ko po sinasabi lahat ng babae ganyan. Ang sinasabi ko, maraming babae ang ganyan. Ang tanong, isa ka ba dun sa mga babaeng ganon? Pero marami pa rin ang mga mabubuting babae. Dahil kahit na walang pera ang lalaki, dahil mahal nila siya, hindi nila ito iiwan. Basta't wag lang siyang sasaktan. Di po ba? Di bali ng mahirap, basta't nagmamahalan. Amen? Ang tawag po sa babaeng magiging tapat, mamahalin ka, kahit na walang-wala ka, ay ang right woman. Magandang itanong ito, sino ba ako? Ano ba ang nagiging ugali ko pagdating sa paghawak ko sa pera? Tignan mo, kapatid, ang iyong relationship sa kayamanan. Makikilala mo talaga kung sino ka. Mag-ingat po kayo, mga kapatid. Dahil sa pamamagitan din ng pera, sinusubukan tayo ng Diyos. God tests your heart and your soul through money. Marami o kakaunti ang pera mo, sinusubukan ka ng Panginoon. Kasi turo ni Jesus, ang pinagkalooban ng marami, marami ang pananagutan niya. And Jesus also said, he who is entrusted with little will be entrusted with much. Kahit na marami o kakaunti ang iyong pera, diyan lilitaw at lilitaw ang tunay mong pagkatao. Kung hindi nakakapit ang puso mo sa pera, maliligtas ka. Dahil ang puso na malaya sa pagnanais sa pera ay magaan, ay payapa. Pero kung pinagpapalit mo ang Diyos para lang sa kayamanan, may naghihintay na malagim na lugar para sa iyo. Sa Ebanghelyo, umalis daw itong lalaki na malungkot dahil marami daw siyang pera. Hindi niya magawa yung inuutos ng ating Panginoong Jesucristo sa kanya. Nakita niyo yon? Pagkadami-dami man ng kayamanan, hindi pa rin masaya at payapa ang binatang ito. Pinakita na ni Jesus ang daan para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Pero bulag pa rin ang lalaking ito, bingi pa rin siya sa turo ng ating Panginoon. Dahil hindi niya maiwanan ang kayamanan. Let this be a warning for all of us. Don't be possessed by your possessions. Pera ba ang hawak mo o ang pera na ang humahawak sa iyo? Also be reminded, my dear friends, do not ever equate your worth with your net worth. Hindi dahil ikaw ay mayaman, mas mataas na ang pagkatao mo kaysa sa ibang tao. Remember, people measure success in pesos and in properties. But God measures us through faithfulness and love. Don't confuse financial status
with eternal value. Hindi lang naman po ang mga mayayaman ang mahalaga para sa Diyos. Unang-una na dyan, pinapahalaga ng Diyos ang mga mahihirap, ang mga dukha. Mahalaga ang tao sa Diyos, hindi dahil siya'y mayaman. Mahalaga ang tao sa Diyos dahil mahal niya tayo. Magandang itanong po ito. Mahal ko ba ang iba dahil mayaman sila? Mahalaga ba para sa akin ang iba dahil may naitutulong sila sa akin? O ginagalang ko ba ang iba dahil ito ang tama at ito ang utos ng Diyos?